recently po ay sunod-sunod po kami na hospitalized na mag-iina, kasabay pa po noon ang graduation po ng anak ko. May amortization pa po kaming kotse. 2 buwan na lang sana yon. Kaso dahil po sa nangyari ay may nakaligtaan po ako. Na-stress po ako sa mga tumatawag sa credit collectors. Sabi ko po, bigyan ako ng statement, copy, pero puro sila tawag. Ano po kaya ang pwedeng gawin? May posibilidad po bang hatakin yung sasakyan namin? Kung ito po ay direct loan sa car company, doon po siya pumunta. Pero kung ito naman pong amortization ay via bank loan, sa bangko po siya pumunta. Makipag-usap po siya doon sa kanila, makipag-negotiate po siya kung paano po ba niya mababayaran yung remaining monthly amortizations na hindi niya nabayaran, including yung mga pinatong na interest, tsaka I assume meron po yung mga penalties, no? So, yun po yung kailangan niyang gawin bago po mahatak yung sasakyan. Now, ang naisip ko po dito ay medyo matagal na yung panahon na hindi siya nakakabayad kasi dumating sa point na in-endorse na yung case niya doon sa mga collecting agent. So malamang may patong na po yan na interest tsaka penalties. At any rate, wag po siyang makipag-negotiate sa mga collecting agents. Kasi kadalasan, ito pong mga collecting agent, hindi po yan part ng company. Hindi po yan sila empleyado. Sila po ay third party na in-engage po nung financial institution para mangolekta ng unpaid amortization. So kailangan dumirekta po siya doon sa financial institution na talagang doon siya po makipag-negotiate, pwedeng magpa-restructure siya ng loan, pwedeng magpa-waive siya ng mga fees, ng mga interest at penalties, no. Doon po siya makipag-transact po, wag po sa mga collecting agents. Yeah, that's a very good advice. Ano, wag sa collecting agents. Ano po, go direct to the bank. Thank you for that, Attorney Noliver. Attorney Dot, mayroon ka bang gusto sabihin? Thank you po. Yes, Miss Annie, tama po ang sinabi ni Attorney Noliver. So may utang ka, hindi ba? Sa isang financing institution o sa bangko, yun ang kausapin mo. Pumunta ka doon at pagkatapos sabihin mo talagang, makiusap ka. Hindi kasi ako nakapagbayad dahil na-miss ko, graduation, etc. Na-hospitalize kaming lahat. Makikinig naman po sila and pwede ka nilang bigyan naman ng, they will give you an ear, no? And then, sabihin po niyo, pwede po ba? Ganito na lang, i-extend po ninyo. Magbabayad po ako in the next 6 months, etc. Tapos, Miss Annie, yung isa pang pinoint out kanina na tanong is, Pwedeng hatakin. Well, ang kung pwedeng hatakin. Yon. Mabuti na sabi mo yan. Thank you po. Kapag hindi mo talaga binayaran yan, meron talagang risk na kunin sa'yo ng financing company or ng bank. So, ang pinakamabuti dyan ay makiusap, you talk to them and then tell them na you promise na you are going to pay, basta ayusin lang po natin, extend po ninyo, etc. Hindi naman po ako tatakbo, kaya nga po ako nandito, hindi ko po kayo tatakasan. Yun po. Isan. Sayang naman, di ba? Normally, attorney that may 2 years na, 2 years na yung period. And then, meron naman, di ba, 5 years. Kung nabayaran mo yan sa 5 years naman, 2 buwan na lang, baka naman talagang, magawan mo ng paraan. Kasi importante naman yung sasakyan para sa kanila. May pamilya siya. Thank you for that, Attorney Dot and Attorney Noliver. Yes. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.